Chair. Okay, maayong gabi. Kids, at mo ni Koan, Teacher Lizette. Okay? Okay na? Sige, so wala naman mga bata, mga nagpo na saan. Okay, so ako hanggang tanan sa pagyuko sa ilang ulo, then let us pray. Lord, thank you for tonight, for bringing us all here para sa fellowship. Salamat Lord sa joy, sa kalipay Lord at makauban ng mga matagusan. And we continue to pray for those who are sick, labi na sa iso ni Pastor Jersey Chike. We continue Lord to ask for miracles upon us. And we know God that with you all things are possible. And in the same way, we also ask for wisdom for the doctors in comfort, Lord, sa husband, sa children, and even sa tibuok pamilya ng Pastor Jersey. And also for your provisions for all the needs na ilang ikinahanglan. And also pray sa mga kaigsuunan na yung mga sakit that you may heal and touch their lives. And for those who are looking for jobs, I pray that you may meet their needs, Father. And salamat, Father God, for this wonderful night. As we look into your words, we pray that our faith may grow deeper, that we may experience, Father God, your grace, your mercy, and above all, Father, your love, on which you have already poured out into our hearts. Pinaagi sa balang Espiritu na imong ibutang, ihatag, ibilin, ipapuyo diri sa mga kinabuhi. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. So, my sermon for tonight, it's time to wake up. Matulog pa mo? O niya kanang this is breaking free from spiritual apathy. So, magsabta na ito ni Krantod. And why? Because we need to walk in the light of Christ. Our text is Isaiah 52 verse 1 and 2. Then, ato i-highlight sa New Testament into Ephesians chapter 5 verses 14 to 17. Akong highlight is makamatata kung unsa man nga espirituhanong pagkatulog ang katulugan nato. So, awake, all Zion, clothe yourself with strength. Put on garments of splendor, O Jerusalem, the holy city. And then the uncircumcised and defiled will not enter you again. Shake off your dust. Rise up. Sit enthroned, O Jerusalem. Free yourself from chains on your neck, O
captive daughter of Zion. Lisod kayo sa sabton kung kana lang atong basahon. Kinahanglan na to, balikon ang context para masabtan na to. Kasi context to kanya ni. Balikon ako, during the time ni Propeta Isaiah, this was the time na sila naanak, din ang uban, padulong pa. Asa mo sila padulong? Mag-party-party. No, padulong sila dito sa Babylon kay na-captive man sila. Nabihag sila. Maotay fulfillment. Anang paborito natong verse ng Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, says the Lord, plans to prosper you and not to harm you. Basahin mo sa ubos ka verse. Ningon dito na after 70 years, balik-balik tamo diri sa Jerusalem. In connection ni Isaiah, mao ni ang time. Grabe ang ilang kabuol. Kaya nga naman, this was, mao na makaingon ta na kanang gidisiplina gyud sila pag-ayo sa Ginoo. Kung maghisugot ka kalisod, kung maghisugot ka problema, stress, naa na nila ang tanan. Grabe jud ang ilang kalisod. Hinungdan kay nibiya, nipalayo sila sa Ginoo. Katong time nga up to the very last moment, ganahan jud ang Ginoo nga luwason sila. Pero instead na mangayo silang tampang sa Ginoo, imbes nga maghinulso sa ilang mga sala, ang ilang gibuhat, nangadto sila sa Egypt, kay dito sila nangayo og tabang. So wa gyud sila napadulngan kung dili mao tong ilang kahimtangan nga sila gyud nahimo sila mga captives dito sa Babylon. So grabe jud ang ilang kaguol. So mao ni ang encouragement ni Isaiah sa ilaha nga naa na sila dito sa Babylon. Ingon si Isaiah sa ilaha, awake, awake, O Zion. Clothe yourself with strength pag malig-on mo. You put on your garments of splendor. So nakuha naman yung ang konteksto ng anong gisulti ni siya ni Isaiah. So taliwala sa ilahang kalisdanan, mo na ang time silang prophet Daniel nag-rise up, ni-respond sila din sa wali ni Isaiah. Do you get the point? So dili na siya basta-basta lang ang gisulti, naagid konteksto, naagid setting ang paggisulti ni Isaiah. Bawang mo siya diha, free yourself from chains. Kaya naman sila literal, nagibutangan jud sila og mga higot, no? Kaya nahimo man jud sila captive. So taliwala sila ang kahimtang ang wali ni Isaiah. Pag mata mo, pamangon mo, ayaw mo pagpabiling diha sa inyong pagkatulog. Pagkabot sa New Testament, ang encouragement po ni Paul sa mga taga-Ephesians, for this reason it says, awake, O sleeper, and arise from the dead, and Christ will shine on you. Therefore, be careful how you walk, not as unwise men, but as wise, making the most of your time, because the days are evil. So then, do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. Ingon si Paul sa mga taga-Ephesians, ayaw mo sige katulog, pag mata mo, arise, shine, for Christ is the light. Ingon siya, pag matmon mo, pag amping mo, pagbantay mo sa inyong kinabuhi, sa inyong paglakaw, isip mga Kristohanon. Ingon si Paul. Kaya nga naman, ang atong panahon karon piligro na kaayo. Okay? So, ana siya, be wise, do not be foolish. Hibaluan na to, unsa yun ang pagtuot sa Ginoo. Well, makaingon ta, very important yun sa ato ang kinabuhi, isip mga anak sa Ginoo,
na kita gamatngon matag adlaw, gabantay matag adlaw sa atong relasyon sa Ginoo. Why? Pwede kita makikatulog. Pwede kita mahimong apathetic sa atong relasyon sa Ginoo. It's common. Pwede yun na siya mahitabo. Why? Because what matters in life, ang naaragyan, namagin, pulos ang tanan, no? Pero kabulutan, I know, tanan ta mo agree, na ang naagyan tinuod nga kabukaton sa kinabuhi, o rin na natong naagyan pinakatinuod nga value, unsa man, ang tinitawag na ito, relasyon. Amen? Ang ato yung relationship. Kung kami mga father, well, kung manegosyo may namin magitawag ng mga investment, no? Para nako, isip ko sa kaamahan, ang pinaka-investment yun nako, ang akong pamilya, akong asawa, o akong mga anak. Mao na'y tinuod nga investment nga akong adto nako ibutang ang tanan nakong effort o bahanti. Ako balikon. Relasyon gyud ang pinaka importante sa tanan. Number one, ang atong relasyon sa Ginoo. Kay mosunod na uban, relasyon sa atong pana, relasyon sa atong asawa, relasyon sa atong mga anak. Paminaw mo. Di ba, tinuod ni natuod tayo relasyon sa atong mga anak, sa atong pamilya, sa atong asawa. Pero ang pangutana, kumusta man ang quality sa inyong relationship? Pero may kumamanandong niya, karunay, ilabi na sa akong mga anak. Tawagon ko nila, Daddy, ano na yung pangutana? Nahimo bagyod ko tinuod nga daddy nila? Tawagan ko sa akong asawa o honey, mangutana sa usa ko galing, tinuod ba dyan ko nahimo banda sa akong asawa? Kumusta man ang quality sa akong relationship sa akong asawa, sa akong anak? Because it all boils down to that question, kumusta ang imong pagkaamahan, pagkaigsuon, pagkaanak? But above all, kumusta gyud ang atong relasyon sa Ginoo? Kay pareha sa mag-asawa, pwede mo magkuyog tibuok adlaw, mag-function ka sa imong pamilya, pero layo mo, di ba? Layo mo kanang relasyon. Sa tinuod lang, kung pamunta mo naman yung kagalingon, layo mo kasing-kasing. Bisang nagkuyog mo sa inyong balay. Mga in matters relating to God, balik ko na ko, ang pinakalabaw sa tanan, ang atong relasyon sa Ginoo. Ang atong relasyon sa Ginoo, pwede mamahimong mamatay. Pwede sa buhi pa mang gamay, nakuyapan. Di ba? Ato lang pagami ang gamay. Usahay, ganado ka mo basa o Bible. Usahay, ganahan ka mo ampo. Usahay, ganahan ka. Alas 6 sa simba, alas 4 pa lang, naanak ka din. Apil ka itong jam si simba. Alas, sige, duha ka tayo higayon mo simba. Tungod kay ganahan ka mo simba. Kanang na kasalanan ni mo, pag ganang pagkasala, ipasaylo na ni mo. Nahagad pa. Sige, pasakit ko kay pasaylo ko natin ka. Kanang grabe kang gugma, nagagas-agas. No? Bisag kanang na nimo nakita na nagutom, gihatag nimo dito. I mean, grabe ang imo ang tungod kay in love kayo na sa Ginoo. Pero nakasadi kayo, bisag birahon na ka ni pastor, bigyan mo ka mo simba. Di ba, mag-chat ko ninyo na, kumusta na mo? Sabi na magandang mo simba, kumusta na? Gisin-sin na ako. Ganahan, na ko maghadlok ba? Gisin-sin na ba? Naaming time na nga na, di ba? Di ba? Masaya maabdan na
Usa na kabuan, pwede na pakla ang Bible, kiabot na lang. No? 3 hours ka sa Facebook, o pa ganito ka po. There are those times maabot ng time na mabugnaw ta sa Ginoo. Mga niyan, sa Old ug sa New Testament, grabe dyan ang hagit. Uy, pagmata, awake, awake. Awake, O sleeper. Arise from the dead. Di yun na pwede magpatay-patay. Ang pinakalisod, pukawon ang mata. Buuin na lang ininit na tubig. Lisura dyan, pukawon ang mata. Kaysa tinuod lang, di magyunta tulog, nagpatulog, tulog na magyunta. Tinuod? Let's see, kanamang pahinom naman magyunta sa Ginoo, di ba? Kanang nakasala ka, di mo din mahimo. Nga Ginoo, dili kayo nun nga, oy, paghinulsod. Sakto. Kung Domingo, di ta kasimba sa tinuod lang, makinoon na biyata. Wala, huwag mo kasimba. Why? Tanawas Francis, nag-guilty na. Nga naman, lawag manggit ka sa Ginoo. Di gyud gusto ang Ginoo nga malayo ka niya. Why? Relasyon magyud nato sa Ginoo ang pinaka-importante sa tanan. Ang tao inig kamatay niya, wala gyud siya laing mahayan. Magmahay gyud siya. Ngano wala siya nihatag og daghang oras sa mga tawo nga iyang gihigugma, hilabi na sa Ginoo. Mga ingon diri, pagmata. So, naigitawag nga, para mas masabta nato ang gitawag nga apathy. Una, ang ignorance. Ignorance says, I don't know. Ang problema diha, kay lack of truth. Wa siya kabalo pag-ayo sa kamatuoran. Naman po gitawag nga complacency. O sa man na siya, I'm satisfied na. Where I am. Mga, okay na ni. Dili na ko mabasa pa ang Bible, kay malo na ko. It means, you are lacking of holy ambition. Laziness, gitapulan, I don't feel like doing anything. Ang problema diha, kuwang ka og disiplina. Pero mao ni ang bugat. Apathy says, I don't care. The problem is the lack love for God. Kung kaning problema sa kaning apathy, dili lang ka tamaran, dili lang ka nag-complacent, dili pod ka ignorant, pathetic lang yun ka. So ignorant doesn't know, complacency would grow, laziness won't act, apathy doesn't care. Ignorance blinds the mind, complacency deceives the heart, laziness awakens the hands, apathy deadens the soul. Delikado yun ang apathy. Ato bitang leprosy, giwalit ito ni Pastor Jers, giuspan po ito na ako, sosyalo ang kasabot. Dubli. Di ba ang pinakapait sa leprosy kay daghan na kagsamad, pero di mo ma-feel ang pain. Langkat na ang imuhang nawong, nagkadugo na ka, pero wala ka mabati nga sakit. Mao na yung pinakasakit. Ingana ang apathy. Di ka mudawat sa kamatuoran na nalayo ka na ka sa Ginoo. Mao ni gitawag diha. Gihagit ni Isaiah o ni tawagan ni Paul. Pagmata. Kanang sleep, a state of inactivity with a loss of consciousness and decrease in responsiveness to the event as taking place around you. Sangkit na daw ang imuhang kapading na, uy, gising. Okay, number 1 nga atong tanawon. Kaning, maingon ta nga, namatay ta espirituhanon or nalayo ta. Let's think about this. Every spiritual tomb begins with a spiritual drift. Sipot pa sabot. Grabe sa term ni Pastor, tomb magkal. Sabi siya ganit.
Lubnganan, no? Matag, espirituano po ng lubnganan. Lubnganan na lang din, so na lang. Wala man yun relasyon nga namatay diretso. Kana na lang. Di ba? Sweet mo kayo ron. Ugma, sweet pa mo. Sunod ang lang, sweet pagyapon. Di man na siya, sweet mo karon, unya, dili na mo sweet. Maghina-hina. That is study. Na-curious ka itong ilang study about divorce. Grabe yun ang ilang study. I don't know why this couple allowed this kaning study ba, kaning research ng himo. Nagpupuntahan sila kamera sa mga balay, bisa kasi sa mga to. Experiment yun. Let's say, kami nila set, magtiayan nyo. Nisugot mo nga, sige, sunod-sunod kami ninyo. Asa mo mga to? Sa balay. So, ang away, ang sweetness, tanan yun. Documented yun. Ang ilang konklusyon, wala yung nahitabo nga ng divorce na automatic sila ng divorce. It takes years before nahimo ang desisyon nga mabulag sila. Nato ang time nga ang couples ilagit i-try po nga i-restore ang ilang mga relationships. But naagit mga signs, naagit common pattern ang mga nag-divorce. But ang ako lang i-point out karon, walay pagbulag na nahitabo, na diretso nagbulag. Naghinay-hinay gyud siya. Naghinay-hinay gyud siya. The same way sa atong relasyon sa Ginoo. Di man diha tadayon na mamamatay spiritual o malayo sa Ginoo. Hinay-hinayon man gyud ta. Di man ta pwede birahon diretso na Satan kay kailabya ta sa Ginoo, ipakamatyan ta sa Ginoo, labi na ta Ginoo. Hinay-hinayon gyud ta na ilayo sa Ginoo. Di gyud na siya automatic, no? Jeremiah 2:13. Mao na ang nahitabo sa mga Israelites. And I think the same pattern. Ingon sa Jeremiah, di ba grabe man ang pag-backslide sa mga Israelita, no? So mao na nahitabo, for my people have committed two evils. In other translations, two sins. Duha ka sala. Unsa ning duha ka salaan? Una, they have forsaken me, the fountain of living waters, and hewed out cisterns for themselves, broken cisterns that can hold no water. And the same pattern na may gihimo sa mga Israelites, di man gyud mausab ang spiritual pattern. Mao ra gihapon na ang buhaton o mahitabo nato kanang malayo ta sa Ginoo. Mao sa niya atong mabuhat kining duha ka salaan. Unsa ning sala? Makalimtan nato ang Ginoo. Hinay-hinay. One. Isa ka adlaw nakalimot kag basa Bible. Masay rason nato. Ugma na lang. Kalimot kag ampo. Kalimot kag ampo. Ugma na lang. Nagbuhat kag sala. Hindi ako pasaylo ugma. Nakuha ninyo ang point? Wala gyud pagkalayo sa Ginoo nga automatic dito gyud sugod sa hinay-hinay. Di ba bisag mga sakit, mga chronic diseases, wala diya pagkabuntag na kay cancer. Sunod adlaw, diretso lang na kay heart attack. Kalit lang, wala na ni-function ang imong kidney, wala ang imong atay. Wala, di ba? Nasikwindi yan. Di ba, wala. Puros ko na siya tuig nga proseso. Ang problema lang, kay once ma-normalize ang butang, let's say, o karaning noodles ron, o karaning samgyup, o karaning litson,
Murag ako sa una, tanang litsunan. Mangutanan mo na ako, kahit balo ko asa. Ginoon lang, makapangambog dyan ko ata. Kaya sa'yo, dito ko maniod to, diri sa may Guadalupe. Iniganto na ako sa Mandawi. Pagkahapon, kabalo man ko asa mga litsunan dito. Kana mga unlimited bitaw. Mukha dyan ko sa kakilo ako rosa. Nahapoy sa kalitro ako. Oh, naghina-hina na katong ginagmay sa iyo. Ako mo to is wala yung sakit nga diretso. Hinahinayon jud ka. Israelites inga na sila. Hinahinay nila ni kalimtan ang Ginoo. O dili na human sa pagkalimot. Tungod kay nakalimot naman sila na sila yung gipuli. Tanawa. King James Translation. Nag-count sila o sa nang system kaya siya atabay. Para dito sila magkuha og tubig. Ingon diha, it cannot hold water. Buti pa sabot. Simple lang na to. Ikalimtan nila ang Ginoo. Naa sila gipuli sa Ginoo. Pero wala sila dito makabaton o tinuod nga kinabuhi. And they end up dead. Ingana man ta. Kanang kalimtan nato ang Ginoo, dili buti pasabot nga I don't like God anymore. Ang butay pasabot na kay gipuli. Tinuod bitaw sa kung kalimtan nato ang Ginoo na gyud tay ipuli. Ug tanan ta mo agree nga ang tanang ipuli nato sa Ginoo dili gyud ta matagbaw. Dili gyud ta makabaton og kalinaw. Dili gyud ta makabaton og tinuod nga kalipay. Resulta po sa Ginoo, sa presensya sa Ginoo adunay katagbawan, adunay kalinaw, adunay kalipay. Pero sa hinay-hinay nato na pagkalimot sa Ginoo, gipangita nato na dili sa lain nga butang. Ilabi na sa mga kalibutan ng butangan din. May ngunta nga nalingaw man ko. Pero ilang kailawan nato may ngunta nga di kita satisfied. Amen? So una, mao ni ang realidad. Ang atong posible nga pagkalayo sa Ginoo. Kung karon may mata nga layo ko sa Ginoo, wala na nagsugod diha nga layo ko sa Ginoo, naghinay-hinay gyud. Amen. Mao nga mitras nga naglihok pa ta, no? Magmatata. Ikaduha, so every spiritual awakening begins magsugod po sa gitawag nga ibalik yun nato ang atong passion. Romans 12:11 ingon, never be lacking in zeal. Kita? Asa ko kulit ko. But keep your spiritual fervor serving the Lord. So spiritual awakening is seen in a heart that burns with wholehearted devotion to Christ. I would say this. Kung tinuod tang anak sa Ginoo, dili gyud mahimo nga ang Ginoo dili siya mohatag og kanang light. Mabitaw yung sa Ephesians. For the light has come, Christ is our light. Naagyun ang light. Ang problem is diri kung mo-respond bata sa light. Ingon si Paul, mao ni kay ang zeal niya, ang silyo, ang tatak nato, sa atong zeal. Ang Holy Spirit diya ang atong zeal. According to the book of Romans, the Holy Spirit is the deposit guarantee. Siya ang silyo nato. Mga kita matawag tagluwas, mga anak sa Ginoo tungod kay naa ang Holy Spirit sa ato.
O gibubo niya ang iyahang gugma sa atoa pinagi sa iyahang balaang espiritu. So buti mo sabot, tungod kay naa na to ang Holy Spirit, naa dito ang spark, naa dito ang light. We just need to respond to that conviction. So mga si Paul, dili ta magkuwang aning silyo. Kung di, ingon siya, pinaagi sa atong tungod sa Holy Spirit o pinaagi sa Holy Spirit, kinahanglan ta kanang maglagsik ta. Amen? To a place. Then, revival begins when love for Christ becomes more passionate than our love for those things nga atong gipuli niya. So dapat, because it will okay na, kato nag-study ni sa nami research nga giganda sa una, nabot mi diri sa pangutana. Kato nung tanap ako sa Bible School itong September 11 bitaw katong katong sa US nag-i-attack manay ng suicide at sa mga Muslims extremist nga practice. Grabe sila mo instill, ang other word ana kay mo brainwash. Grabe sila mo kanang brainwash yun, tudlo ba? Because imagine willing sila mamatay para lang ma-serve kung unsay purpose nganong naa sila. Imagine na, willing sila mamatay para lang ma-serve kung unsay purpose na gihatag sa ilaha. Ingana sila ka-passionate. Mao to ang nigawas sa mga research nganong nahimo tong katong nag-suicide. And it happens dili lang katong time, mao nay training nila gyud. Akong point is ingana ang ilang passion. Mao nay kuan ni Paul diri, that is the degree of zeal, spiritual fervor ang gipangayo, gi-mention ni Paul diri sa atong pagpangalagad sa Ginoo. To the extent na kita nga anak sa Dios gipakamatyan ta sa Ginoo, gibayran ang atong mga sala sa grabe, sa kadako kaayo nga gugma sa Ginoo. It's totally unfair na magkinabuhi ta nga walay passion para sa Diya. Amen? Number 2. Every spiritual awakening is sustained by God's love. So para ma-overcome nato itong spiritual deadness or apathy, banhawon gyud nato pagbalik ang atong gugma diha sa Ginoo. Dili ko makuha sa Malakay chapter 1 verses 1 to 5. Daghan mag verses sa New Testament. Pagganahan lang ko diri. Why? Ang libro sa Malakay, mao siya pinakaunang gisuwat sa Old Testament. Sakto? Genesis mo to, pastor. Asa ka rin nabutan ang Malakay? Pinaka-last niya. Pero ayaw, kalipat. Kay Malakay abot sa Mateo, na ay distansya nga 400 years. Hindi na nakadagayon. But anyway, sa time din sa Malakay, nalayo naman dyan ang mga Israelites, no? And then,
ang ilahaning tawag na pagpangalagad sa Ginoo more on libro na, no? Anang balaod na ang ilang gusto pagpangalagad, mangwinta na sila. And then God said to them, alangan nga pag dungog og Malakay diretso sa Malakay 3:10 times diretso, no? Malakay is more than 3:10. Malakay is a book of love, calling, transformation. Mao na content sa Malakay. Dili lang kay tithes and offering. So ingon ang Ginoo sa lahat, I have loved you, says the Lord. But you say, have you loved us? Is not Esau Jacob's brother? Declares the Lord, yet I have loved Jacob. Verse 3, but Esau I have hated. I have laid waste his hill country and left his heritage to jackals of the desert. If Edom says, we are shattered, but we will rebuild the ruins. The Lord of hosts says, they may build, but I will tear down. And you will be called the wicked country, and the people with whom the Lord is angry forever. Your own eyes shall see this, and you shall say, great is the Lord beyond the border of Israel. Okay, so the surest cure for spiritual apathy is to remember what? Huwag yun ipakyas, huwag yun isipya, para kita mabalik ang atong gugma, ang atong relasyon sa Ginoo. Unsa man, patahinumduman. Hinumduman nato God's covenant of love. Grabe man ang sala diri sa Malakay sa ang mga pastor diri kawatan. Kawaton to nila ang tithes. Kawaton to ang mga priest diri, kawaton nila and then grabe diri ang grabe kada sala ko diri. Okay, so before i-confront sa Ginoo ang sala sa mga Israel, God declared, I have loved you. His rebuke was rooted in His covenant of love, not in rejection. Israel's apathetic response, how have you loved us? Imagine that. Gi-confront na sila sa Ginoo. Grabe mo nga sala. Before di sila gibirahan sa ilang sala, gi-remind up pa sila una sa Ginoo. Mura ning kaaway, mura kun anak ko nimo. Umapunahan. Ingana ba? Ingana ka klase nga gugma. So kita bisag nalayo na ta sa Ginoo. God ang concern sa Ginoo sa ato lawang pagyud kaayo. Okay? So pagpakita og gugma sa Ginoo ang pangutanon sa mga Israelites, giunsa man minimo pag higugma. So this revealed that they had forgotten the grace they had. Nakalimot na gyud sila. The worst thing in life, mas worst pa na nakalimtan nimo nga ang plansa nakasaksak, nga bisag asa na ka naara gihapon sa imong putok. Mas worst pa ana nga nakalimtan kung makalimtan nimo ang gugma sa Ginoo sa imo. Amen. Hikalimti na lang ang tanan. Ayaw jud hikalimot. God says, I have loved you. So this lasting spiritual renewal does not come merely through stronger determination, but through a fresh vision of God's steadfast love na iyang ipakita sa iyang covenant sa ato. Second point. The point is, there is no other way aron mabalik ang atong gugma sa Ginoo but to look again at the cross and see His hands that was nailed, His feet that was
nailed. Akong punto, balika pagbalik ang kamatayon ni Kristo alang sa atuman. And in that way, mabito yun si John, we love God because He first loves us. I remember this friend of mine sa Bicol, adik. Mahubog ka ng sa ilang barangay, siya yun ang pinaka-hated. Kaya nga naman, hindi kahubog ka ng saging putlon. Una siguro ito chinso, pamutultong ka ng lubi. Manya, na kanang ang iyang barkada na Kristohanon man, manya iskwela sa Bible School. Kung sa pangitabo kay ni Kuyog, kay Muhatod sa Bible School, sa iyang barkada. Pagkabot dito, ako punto ng story, wala siya ni ulit. Kay ni school lang mapun siya. Ako na lang sumpayan, para malingaw na. Tulog to sila magbarkada. Ang masarap na intention mag-Bible School. Ang duha dili Christian. Ni sunod sa Bible School. Ang katawanan, kay kanimo sa pastor na karon. Tungod kay Katoliko, pagpangaon ka na, the day na sila naabot sa Bible School, pagpangaon nila, ingat kong, ang president sa Bible School, mga na ta, isay mo ako, ningon sa, si Brad Samuel, ingon si Samuel, saan ko pagkampo sa mga born again? Sa Bible School, di siya invento, tinuod yun eh. Niyanak mo nito si Pastor Samuel, hindi pa siya pastor na to. Niyanak ko siya, sige magkampo ta, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Sa Bible School na siya nahitabo. But by pinaagi sa grasya sa Ginoo, pastor na to sila tanan karon. Yan. So ako sa mga ito pastor karon sa Channel of Hope dito sa namatay daw ka church dito. So anyway, ingon mo sa nga padlungod ka to mamutol og mga saging. Testimony siya. Anak siya. Sa Ginoo gyud ay walay kahit na kasing-kasing. Sa Ginoo gyud ay basta sinatin nimo ang gugma sa Ginoo bisan unsa nimo kagahi, muhumok gid ka sa gugma sa Ginoo. Bisan unsa daw niya kadautan, kalayo sa Ginoo, feeling niya layo na kayo siya sa Ginoo. Ala na yang ginikanan kay mga Kristohanon man gyud. Siya ra gyud po padlong. Ano siya feeling niya layo na kayo siya sa Ginoo pero gikuha niya po siya sa Ginoo. So wala gyud butang. Wala yung pagkalayo nga dili na pwede padoon sa Ginoo. Amen? Amen. Let's all stand. Natay breaking sa balik ko distribute annex. Mamarag ta magsuon then let's partake in breaking. Yeah. Naratanan? Okay, so sa galing siya, dili ni snack ha. So kami, ang part, yung sa Bible, ay nunglong sa lawas ni Kristo na napikas-pikas. So sa atong pagkaon, atong gideklara na ang iyang kamatayon sa cross, mo ay naghatag nato kagawasan. Ani po Diyos, nga simbolo sa iyang dugo nga naula sa cross para paglimpyo sa atong mga sala. Mao nga gina-encourage ta
Gisuko ta actually sa Bible nga ato ning buhaton hangtod sa iyang pagbalik. Amen? So for I received from the Lord, which I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the night in which he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." So namin yung ang pan ato isa, then let's pray. Lord, salamat sa imong message. Dili jud nimo itugot nga malayo mi kanimo. Ganahan jud ka nga maduol mi sa imuha. Lord, tonight, ang imong ragid gugma ang makapabalik namo. And let this bread remind us that your body was torn to pieces sa pagluwas kanamo Ginoong Diyos. Thank you, Lord, for this wonderful night as we eat this bread. We may all come to remembrance how great, how wide, how deep is your love towards us. Thank you, Lord. Amen. Let's eat the bread. In the same way, he took the cup also after the supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Let us pray. Lord, salamat. Among hinumduman ang imong kamatayon, ang imong sakripisyo dito sa cross. Ilabi na, O Father God, sa pagbukbo, pag-sacrifice sa imong kinabuhi, sa imong dugo na naghugas sa among mga sala. Thank you, Lord. We stand forgiven. Karon, nami ka pa sa hiluan sa among mga sala. Bisan nalayo mi sa imuha, Lord, naara gihapon ka aron kami ibalik sa imong tiilan. We may all be like Mary tonight, to sit at the feet of our Master, worshiping and listening to Him, that we may receive the word of eternal life. And we may find what is good and perfect. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. Padayon ta sa pagsunod.